Magandang araw mga kaibigan. Update muna tayo sa ating fund drive for the Brave 14 plus 3 Marines. As of now, may naipon na naman tayo na 12,000 pesos sa ating GCash number na kailangan nila ng tulong ngayon dahil may hinihintay silang warrant of arrest na ang recommended bail is 100,000 each of them. Kaya kailangan nila ng 1.5 million. So ito ang GCash number natin ngayon, 09991914,876. Pangalan is Reniboy Julian. Address niya is Panipuan City of San Fernando, Pampanga. Pwede na rin kayong magpadala sa Sendwave, Palawan, Cebuana sa number na ito. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Daily Tribune. Just in. The University of Makati confirms that a student was found dead on campus. UMAC, or University of Makati, said it coordinated with authorities and reached out to the student's family, while counselors and trained staff were made available to support the university community. It also urged the public to respect the family's privacy and avoid spreading unverified information. Yan o. UMAC student found dead on campus. Ano bang dahilan? So, sinerch ko kay Google, kay AI, kung totoo ba ito? Is it true? Sabi ni Google AI, yes, it is true. The University of Makati confirmed in an official statement released August 28 that the student was found lifeless inside the university campus. The university administration has reached out to the student's family and is actively coordinating with local authorities for a proper investigation. School officials have appealed to the public and the school community to respect the family's privacy and refrain from spreading unverified or speculative details across social media platforms. Ano bang dahilan? Ito importante. The university has not disclosed the identity of the student or the cause of the death while the investigation is ongoing. So, ito po, nakakalungkot na pangyari. Isa na namang buhay ang nawala. Sunod-sunod po sa mga eskwelahan, pinapadala natin ang ating mga anak o mga apo sa eskwelahan thinking that they are safe inside the school, college, or university. Only, mabulaga ka na lang, yung anak mo, apo mo, wala na. May nangyari ng masama. So, bakit tayo nagkakaganito? Ano kaya ang posibleng dahilan? Hindi naman siguro shooting incident. Kasi kung shooting incident, malalaman at malalaman eh. Maririnig mo ang putok. Kakalat yan. So, opinion ko lang ito, baka yung estudyante mismo ang may problema at alam nyo na, yung maraming mga kabataan ngayon na yung tendency nila is suicidal. I hope I am wrong. Yung depression, problema sa pamilya, problema sa, kung ang alam ko, University of Makati, parang libre ata dito, kung may tuition man na kakaunti, i-search nga natin. Okay, ito, yung pre-tuition ba ang mga nag-aaral sa University of Makati?
Sabi dito is no. The University of Makati does not automatically provide completely free tuition to all its students across the board, but it offers highly subsidized education where many students can qualify for zero tuition. Yun pala. So kung mayaman yung pamilya, di magbayad ka. Kung pobre, ma-qualify ka, yun, zero tuition. Maganda. While it is a public, locally funded university owned by the city government of Makati, its tuition structure operates under a scholarship and token system. Yan. For semester enrollees, all incoming first-time undergraduate students are granted a 100% tuition fee exemption for their very first semester. Wow, ang ganda para. After the first semester, student tuition is determined by the general weighted average. Depending on academic performance, students are categorized into tiers. Fall scholars, those who maintain top grades. Partial scholars pay a minimal heavily subsidized token. Ang ganda pala. So, palagi ko, walang problema sa pambayad sa tuition dahil heavily subsidized So, anong problema ng batang ito? Again, it redounds to the family. Kung may problema ka sa pamilya, or pwede ring problema sa love life, or binubuli, posible yan, or fraternity. Yung pala. Yan ang mga posibilidad bakit isa na namang buhay ang nawala. So, lesson learned mga kaibigan. Ang buhay natin, biglaan. Kahit ako ngayon, malakas pa ko, malusog, kailang, hindi ko alam, baka last day on earth ko na ito. Kasi, ang buhay natin is hiram sa Diyos. So, how can we be ready to face death anytime? Ang palagi kong sinasabi is, paniwalaan, tanggapin ang magandang balita ng Panginoong Hesus. Ano yung magandang balita ng Panginoong Hesus? Summarize into A, B, C. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Ako, tinanggap kong makasalanan ako at hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Ano yung B? Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng lahat ng kasalanan. Ako, naniwala ako dyan ng buong puso. At C, commit or surrender. I have surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya, anytime, kahit ngayong araw na ito, I'm ready to die. Bakit? I have my assurance of going back to heaven dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa akin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa gipatindog nga balay sa natabangan na muog yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag. Nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila.
O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nakaatop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili na kami makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? Pito na. 7 na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay nagatag og yero. Oo, so pila ka buok imong anak? Duha, So duha. Aya pa gid nakabalay. aya pa kay naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.